What's up mga kabosing? May buntag kaninyong tanan. This is me again, Boss Ramon. Alright. Okay. So karon wala man tay stocks karon sa itong mga ornamental fish. So ang akong i-post karon, so magtabi lang sa ta karon sa inyong mga timeline. So karon di ay na po ko i-share sa inyo nga valuable knowledge and insights, principles nga akong nakatunan. So kani disclaimer lang, I'm not an online guru, but kani akong pag-share og knowledge sa inyo for the sake kani aron ma-expand pod ang akong learning bahin ani nga topic, ug at the same time ma-share pod nako sa inyo ang akong nakatunan. So kay basig na di tawo nga nagkinahanglan ani nga knowledge. So win over win situation kayo na-expand na ko ang akong learning bahin ani nga topic ug naka-gain pod mo og knowledge bahin ani nga topic nga akong i-share sa inyo karon. So karon ang akong i-share sa inyo ang about sa principles of P over PC balance, no? So what is P over PC balance, no? So kaning P over PC balance principle based ni sa libro nga akong nabasahan, so akong na-i-reveal sa inyo ron after this video, no? So P over PC balance, okay? So P stands for production or product or the desired result or outcome. So mo na siyang P. PC stands for product capability or the asset that produce the outcome, that produce the product, no? So mo na siya P over PC balance. So nganong importante kay ni siyang principle, no? So kay magamit yun siya sa in any aspect sa atong kinabuhi. So before na to i-elaborate ng principle, the P over PC balance, nasa ko i-share sa inyo ng short story fable, the Goose and the Golden Egg, no? Ako ni-share nga story sa inyo, short story ra. So may usa ka farmer, pobre nga farmer. So nasa goose dito sa iyang barn. So ang kaning poor nga farmer, pag check niya dito sa ilang farm, nakakita siya siyang goose na golden egg, naglay og golden egg ang iyang goose. Iyang gi-check tinuod ba gyud gold, karon pag-check na kay tinuod man gyud. So lipay kay siya kay yung nasa goose nga mangitlog og gold, no? So pag ugma na sad iyan na pong gi-check og balik, na po usa ka itlog. Hantod mao to na cycle tag-adlaw magsig itlog ang goose og golden egg, hantod na dato ang katong poor nga farmer. So karon nga sige pangitlog sa goose og gold, nigawas ang pagka-greedy o pagka-impatient sa poor farmer. Ang iyang gibuhat kay gusto niya nga matingob niya kuha ang golden egg sa goose. Ang iyang gibuhat, iyang giihaw ang goose pag niyang lawas. Kaya ron kuhaon na lang niya tanang itlog nga naa dito sa goose ang matingob niya kuha. Tapos karon pag ihaw niya, pag ukab niya, wa may gold dito sa lawas sa goose. So karon wala siya mahimo, wala na ang goose nga mo-produce sa iyang golden egg. So mo to napuldo yung farmer. So mo to no, moral of the story is sometimes we focus on the golden egg, but we forgot to give importance to the goose itself that produced the golden egg. So mo na kadaghanan sa mga tao inana. So mo na karon ang the principle of P over PC balance, no? So ang P ana, the product, mahalintulad nato sa the golden egg, no? P stands for the product, so ma-compare nato siya sa golden egg. The PC stands for the product capability or the asset itself, ma-compare nato sa goose. So sometimes most of the time tingali ang mga tao nag-focus sa P, sa product itself, sa desired result, but wala nila hatagig importansya ang PC or the asset itself that produce the product or the desired outcome. So mao po na sa atong kinabuhi. Sa kada asset na, so dapat balanse, no? Balanse. So P over PC balance. So pwede kayo nato na i-apply sa any aspect sa atong kinabuhi. Because sa atong kinabuhi aduna tay three kinds of assets. Ako na lang po i-share sa inyo. Medyo taas-taas gina itong mastorya karon. So sa atong kinabuhi natay three kinds of asset. The first asset is the physical asset, and the second one is the financial asset. The third one is the human asset. So physical asset refers to parang yung mga laptop,
cars or house, those are what we consider as the physical asset. And the financial asset is your income or your ability to earn cash or money. And the human asset is yourself, your relationship to yourself, your relationship to other people, to your partner, sa imong naigsuon, sa imong mga parents. So those are human assets. So for example karon, i-apply na to ang P over PC balance in terms of physical asset. So karon na kay car. So ang imong goal sa paggamit sa imong car nga maka biyahe-biyahe kag lagyo. So that is the P, the desired outcome or the product, makabiyahe-biyahe og lagyo. Kanya ang PC, ang imong car, which is the asset aron maka-travel ka og lagyo. Kung mo-focus ra ka sa imong P, the product, nga makabiyahe-biyahe lang kag lagyo, nya wani mo taging importansya ang imong PC, the product capability or the asset, which is the car. So ang tendensya na, sige lang kag biyahe lagyo, sige biyahe lagyo, nya wala nimo gi-maintenance ang imong car, wala nimo tagig pagtagad ang maintenance sa imong car, which is the change oil sa panadiha. Ang tendensya na maguba ra pud yung imong car, which will cause dili na kanuong ka travel og lagyo, no? So mo na dapat balance gyud, P over PC balance. So while nag-focus ka sa imong goal nga maka-travel og lagyo, imo sa tagang pagtagad ang pag-maintenance sa imong car, no, aron ma-maintain nimo ang iyang performance, aron ma-achieve nimo ang imong desired results, which is the P. So P over PC balance principle applied in that situation. So the second one, the financial asset, no, pwede po nato i-apply ang atong P over PC balance. I-apply nato ang atong P over PC balance principle sa atong second asset, which is the financial asset. So ang P, gusto nimo mahimo kang financially free, no? So mao nang imong desired result or outcome, mahimong financially free person. So aron ma-balance nimo, hatagan sa nimong pagtagad ang imong PC, product capability. So ang product capability nimo, ang imong asset is your ability to earn. So pun-an nimo ang imong mga paagi aron mapun-an sa imong income, no? So aron mahimo kang financially free person. So sa may paagi na, maybe to mag-side hustle ka, tukod kag mga business, invest ka, mamili kag butang kung asa nimo i-invest imong kwarta aron mo grow, aron mahimo kang financially free person. So mo na no, P over PC balance gyapon. Ang third kind of asset nato, which is the human asset, no. So kung i-panilitan our relationship with our partner. So kani good example kay nila bina sa mga minyo na karon ako. So karon minyo naman ko pero talo kung naong. What? So no. So moto, so gusto ang imong desired result, ang imong gusto na mahimong mulambing og balik ang imong asawa sa imuha, no? So that is the P, or the product that you want, or the desired result that you want, na mabalik og mahimong lambing ang imong asawa sa imuha. Nya unsa may imong PC ana? Ang imong PC is your relationship with your wife. While nag-focus ka sa imong goal nga mulambing og balik ang imong asawa sa imuha, mag-invest po ka consistently sa imong PC, which is your relationship with your wife. So unsa may buhaton na, maybe you will appreciate her always, imo siya lambingon sad consistently. You will say I love you every morning, ana. Dapat consistent yun. Matag ba kag flowers karon, ana, i-appreciate nimo siya ba, ipakita nimo nga na hinahigugma lang gyapon ka sa iya. So mao na inganahon pag-invest aron makuha nimo ang imong desired result, which is ang imong P, nga mubalik o kalambing ang imong asawa sa imo. So P over PC balance gyapon. Kana nga principle gamit kay na sa tanan aspeto sa atong kinabuhi, no. Kung kamao lang kita mo apply na, hapsay gud ang atong pagpuyo sa atong kinabuhi. So mo na karon kanang principle with the P over PC principle, ato nang kuna diri sa libro nga 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey, no. So dara, so nindot kay gud ning libro ha, baga-baga gid siya.
nidaan na lang yun yung libro ha sa ko, ako lang gid gi-refer tungod sa kanindot niya, katulunan ako sige basa. Karon akong i-suggest man diri sa libro nga kung unsa ko na mabasa, i-share ko na ako sa lang tao aron mas ma-expand ko ng akong learning bahin ani nga libro. So mo sa taong gibuhat karon ako sang i-share sa inyo for the sake na ma-expand ko ng akong learning ug at the same time makatun sad mo sa content ani nga libro, no. So bahin sa akong i-share. So mo to also I suggest that for those people who want to improve their life, you should read this book, The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. So dugay-dugay na gyud ang libro ha, pero ang iyang principle apply gyud nato bisan hangtod karon, no. So maura to, and I'm glad that I could share that to you. So mao lang sa to karon mga boss, ug have a good day ug God bless sa atong tanan. Alright.